Kinwestiyon ng matabang lalaki, "Bata, bakit ako magtitiwala sa iyo? Ikaw ang humahabol sa akin, naghahanap ng paghihiganti." Mabilis ding nagtanong si Luo Xinchen, "Shen Daorang, nakaisip ka na ba talaga ng solusyon?" Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Zhu Wuyan at sinabi, "Subukan mo, matabang lalaki." Nanumpa siya sa pangalan ng kanyang patriarka. Sa tingin ko ay hindi niya pagbibiruan ang kanyang patriarka. Ngunit sa susunod na sandali, bigla siyang nagalit at sinabi, "At anong ibig mong sabihin sa pagpapasya mong mamatay para sa akin? Anong klaseng cool na galaw iyon? Maaari na lang tayong mamatay ng sabay at muling isilang bilang magkapatid sa susunod na buhay." Huminahon ang matabang lalaki sa puntong ito. "Sige, Bilasan, sabihin mo sa amin kung paano makipagtulungan." Tinulungan ni Zhu Wuyan si Chen Daorang na bumangon, "Salamat. Makinig ka lang sa aking mga tagubilin. Una, hayaan mong isuot ng malaking lalaki ang kanyang panangga para sa akin, at senior sister, gamitin mo ang Great Sun Divine Flame upang sindihan ang malaking lalaki. Pagkatapos ay palalakihin ko ang momentum ng patpat, at dadalhin ako at ang malaking lalaki ng patpat patungo sa sapot ng gagamba. Pagdating namin sa sapot ng gagamba, ang banal na apoy sa katawan ng malaking lalaki ay dapat na pansamantalang makasunog sa sapot. Pagkatapos, bago maselyuhan ang butas ng halimaw, mahigpit na hawakan ni Zhu Wuyan ang kabilang dulo ng patpat. Kapag nakalusot na si Zhu Wuyan sa sapot ng gagamba, palalakihin ko muli ang patpat at ihahagi si Zhu Wuyan sa labas ng finish line. Ngunit malubha ang aking mga sugat ngayon, kaya ko lang ihagis ka sa isang tiyak na distansya bago ang finish line. Sa makatuwid, pagkatapos mong lumapag, kailangan mong ipatawag ang battle garb of the war god at mahigpit na hawakan ang iyong dulo ng patpat. Hintayin mo akong lumiit sa dulo na ito, at dahil hawak mo ang iyong dulo, madala ako sa kabila. At dahil isang tao lang mula sa isang koponan ang kailangang makarating sa finish line, hindi na natin kailangang magsakripisyo ng sinuman sa huli. Ngunit bago ito, magkalaban pa rin sila, ngunit si Chen Daorang ay walang pag-aalinlangang naniwala na hihilahin siya ni Zhu Wuyan. Ipinaliwanag ni Chen Daorang ito ng ganito, "Matapos maglaban kanina, nagkaroon ako ng hindi maipaliwanag na tiwala sa iyo. Kung talagang makakalabas tayo ng buhay, gusto pa rin kitang kilalanin bilang aking junior." Mayroon na lang 20 segundo bago matapos ang pagsubok. Ginagamit ni Zhu Wuyan ang lahat ng kanyang lakas upang patatagin ang patpat gamit ang War God Battle Garb. Halos ituring na kitang kapatid. Halika na. Sa isang mabilis na galaw, direktang dinala ni Chen Daorang ang patpat. Sa sandaling ito, 10 segundo na lang ang natitira. Malapit na ring makarating sa finish line ang pinuno ng nangungunang sekta. Halos maubos na ang kanyang spiritual energy, ngunit sino ang mag-aakala na sa huling sandali, makakahabol pa pala sila. Para lang makita sina Chen Daorang at Zhu Wuyan, parehong ganap na aktibo ang kanilang battle garb. Nakakamangha at hindi mapigilan ang kanilang momentum. Sa planong ito, ang patpat at kami ay parang mga inihaw na kebab. Magtatagumpay lamang tayo kung magkakaisa tayo at maglalaban ng magkasama tulad ng inihaw na karne sa isang skewer. Sa ganoon lamang natin mapapasa ang nagliliyab na pagsubok at malalampasan ang mga paghihirap. Ubos na ang lahat ng spiritual power ng leader ng sekta, ngunit para sa finish line, hindi sila nang ahas na magpabe kahit kaunti. Walang spiritual power. Kung gayon, tatakbo tayo. Gayunpaman, puno ng determinasyon sina Chen Daorang at ang iba pa, kahit sugatan at umuubo ng dugo, sinunog nila ang kanilang spiritual energy at patuloy na sumulong. Maaari lamang tayong magtiwala sa isa't isa. Sa ganoon lamang tayo posibleng makarating sa finish line sa natitirang oras. Hindi ko inaasahan na mananalo sila sa huling segundo. Halos hindi makapaniwala ang leader ng sekta at ang iba pa. Paano nila nagawa ang ganoong galaw? Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ng matandang lalaki ng Spirit Tomb, tapos na ang oras. Ang mga kalahok na nakapasa sa trial 2 ay natukoy na. Tapos na ang pagsubok.
Ngayon, dadalhin ko ang mga kalahok sa finish line. Shen Daorang, magaling. Mahigpit ding niyakap ng matabang lalaki si Zhu Yan, nagawa mo talaga. Napakagaling ninyo. Dahil kumpleto na ang trial dalawa, ang iba sa inyo ay magiging nutrisyon para sa libingan. Namatay ang iba sa mismong lugar, sa isang kaawa-awang paraan. Sina Chen Daorang at Zhu Yan lamang ang natitira, determinado na makuha ang huling mana. Nakapagdesisyon na silang tanggalin ang lahat ng hadlang, anuman ang kaaway, haharapin nila ito ng magkasama. Ngumiti sa kanila ang matandang lalaki ng Spirit Tomb at sinabi, hindi na ninyo kailangang lumaban. Tungkol sa mana na inyong ninanais, direktang ibibigay ito sa inyo ng Seven Saints Society ng aming Spirit Clan. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na enerhiya ang nagtatagpo patungo sa kanilang apat, agad na pinagaling ang kanilang mga sugat at patuloy na binabasag ang kanilang lakas. Nakatanggap din si Chen Zuan ng System Prompt, binabati ang junior ng host sa pagkuha ng mana ng Spirit Clan. Kumpleto na ang trial 4. Nagbibigay ng gantimpala sa paglilinang ng host. Direktang bumagsak si Chen Zuan sa Emperor Realm 8 level at nakatanggap ng isang pagkakataon para sa isang lucky draw. Gayunpaman, lubos na nag-aalala si Chen Zuan, na isaayos na ba ng mga maliliit na ito ang misyon ng mabilis? Bakit parang medyo mabilis? Sa libingan, patuloy na tinatanggap ng 4 ang kapangyarihan ng mana. Guardian of the Tomb, nakuha na namin ang mana, pakiusap ay palayain mo kami. Ngunit biglang pinatindi ng Seven Saints ng Spirit Clan ang pagpapadala, isang mas malakas na puwersa ang papalapit sa kanila. Ang marahas na puwersang ito ay nakakapanghina sa kanilang mga katawan, kahit ang Arhat Battle Garb ng matabang lalaki ay hindi makatiis sa puwersang ito. Gusto pala nilang patayin kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng enerhiya. Ngunit napakalaki ng pagkakaiba sa lakas, hindi na kayang magpigil ni Luo Qingchen at bumagsak. Ang matandang lalaki ng Spirit Tomb ay may mapanlinlang na ekspresyon, hehe, magaling ang grupo ng mga taong ito, malapit na silang maging. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig mula sa kalangitan, Hoy, Spirit Clan matandang aso, nakalimutan mo na ba ang unang panuntunan ng kaligtasan mula sa 100,000 taon na ang nakalipas? Ha! Sino ang nagsasalita? Ang unang panuntunan. May ganoong bagay pala 100,000 taon na ang nakalipas, ano nga ba ang tawag dito? Sumagot ang isa sa Seven Saints, naaalala ko na ganito ito, maaari mong galitin si Chen Zuan, ngunit hindi mo maaaring galitin ang mga inapo ni Chen Zuan. Oo, tama iyan. Ang ibig sabihin, kung galitin mo si Chen Zuan, maaaring matakot sa iyo si Chen Zuan at hayaan na lang, ngunit kung galitin mo ang kanyang mga inapo, kung gayon si Chen Zuan ay magiging ang walang kapantay na Supreme Heavenly Emperor, hindi mahalaga kung sino ka, ipapahamak kanya sa iyong mga ninuno. Matapos sabihin iyon, nagsimula silang magtawanan, hahaha. Naaalala ko ang 100,000 taon na ang nakalipas. Ngunit ang panuntunang ito ay para sa mga tao ng Supreme Heavenly Emperor. Sila kaya iyon. Sa susunod na segundo, isang buhok ang lumutang mula sa katawan ni Chen Daorang, at direktang lumabas si Chen Zuan. Hehe, inihayag ko na ang aking pagkakakilanlan sa labas, gayunpaman hindi pa rin ninyo napagtanto kung sino sila. Natulala ang Seven Saints, Supreme Heavenly Emperor. Sa sandaling ito, naaalala na rin ng matandang lalaki ng Spirit Tomb, ang kapangyarihan mula sa labas ng field kanina ay mula sa Supreme Heavenly Emperor. Kaya sila pala ang mga inapo ng Supreme Heavenly Emperor. Agad na sabay-sabay na humingi ng tawad ang Seven Saints, paumanhin. Supreme Heavenly Emperor, alam kong pinuprotektahan mo ang sa iyo, ngunit hindi mo alam ang ginagawa namin. Pakiusap huwag mo kaming pigilan. Samantala, walang pakialam si Chen Zuan, hehe, hindi ako narito para iligtas sila. Narito ako para ayusin ang usapin tungkol sa pampalasa ng hotpot na humabol sa akin ng 3 araw at 3 gabi 100,000 taon na ang nakalipas. Inilabas ang aura ng Heavenly Emperor, agad na napigilan at napilitang lumuhad ang 7 individual. Naaalala mo pa ba ang galit mula sa isang
Daang-libong taon na ang nakalipas. Nakikita kong malinaw na naghahanap ka ng dahilan para protektahan sila. Masigla namang tiningnan ng 4 na tao sa tabi si Chen Zuan, Patriarka, Master, buhay ka. Matapos sabihin iyon, nagkatinginan sila ng namangha, Master. Tinatawag mo siyang Patriarka. Hindi nila alam, nagsimula silang magtalo sa susunod na sandali, ano ba? Bakit tinatawag ninyong patriarka ang patriarka ko? Kalokohan. Ito ang aking master, bakit mo siya tatawaging patriarka? Malinaw na siya ang aking patriarka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin siya niyan? Hindi na mapigilan ni Luo Qingchen sa puntong ito, kalokohan. Malinaw na siya ang patriarka para sa akin at kay Chen Daorang. Nakita ang pagiging awkward ng mga junior. Nakalimutan ni Patriarka na ipakilala kayo, sa totoo lang, magkakapamilya kayong lahat. Si Qin Pang ang inyong matagal nang nawawalang senior martial brother. Nagulat na tumingin sa kanya ang 4 na taong nagtatalo, hahaha. Alam kong pamilyar ang mga maliliit na ito. Humingi ng paumanhin si Luo Qingchen, paumanhin, Senior Qin Pang, ako ang senior sister ng pinakabagong henerasyon, naging bastos ako sa iyo kanina. Hahaha, ayos lang, ngayon ay matanda na rin ako. Walang masabi si Zhu Wuyan, biglang naging pangalawang martial brother niya si Chen Daorang, hindi niya matanggap. Biglang itinuro ng matandang lalaki ng Spirit Clan si Chen Zuan, Supreme Heavenly Emperor. Sasabihin ko ulit sa iyo. Wala kang ideya kung ano ang pinipigilan mo. Pinapayuhan kitang huminto. Nagpaalala ito kay Chen Zuan, ayon sa panuntunan, dapat kitang ipadala upang makilala ang iyong mga ninuno. Ang Hand of Rules ay bumagsak, malapit nang matapos ang 7 Saints of the Spirit Clan, ngunit biglang sumigaw ang matandang lalaki ng Spirit Clan, Chen Zuan, itigil mo. Hindi pa kami pwedeng mamatay. Bigla, isang atake ang dumating mula sa ilalim ng lupa, direktang sinira ang atake ni Chen Zuan. Supreme Heavenly Emperor, pakiusap, huminto. Mausisa namang tiningnan ni Chen Zuan ang eksenang ito, bakit ka, na may hindi sapat na kapangyarihan, manghihimasok para sa amin? Maingat na napansin ni Chen Zuan, na pagtanto na ang kapangyarihang ito ay pareho sa nasa ilalim ng lupa ng Great Zhou. Agad siyang nagalit, na tumaas ang pagnanais na pumatay. Ikaw na naman, sinaktan mo ang isa sa aking mga disipulo, hindi ba sapat iyan? Ngayon gusto mo pang saktan ang iba kong disipulo. Sa wakas ay nagpakita ang utak sa likod ng lahat, hindi, Supreme Heavenly Emperor, ang nakita mo sa Great Zhou noon ay hindi ako, ngunit siya ay ako. Sa sandaling ito, nakatanggap si Chen Zuan ng system prompt, ang nilalang na ito at ang nilalang sa Great Zhou ay hindi pareho. Ang nilalang na ito ay walang kakayahang patayin ka. Patuloy siyang nagsalita, Supreme Heavenly Emperor, naiintindihan kong nalilito ka ngayon. Pakiusap payagan mo akong ipaliwanag ang buong sitwasyon. Gusto rin malaman ni Chen Zuan ang pinagmulan ng lahat ng ito, dahil, sinabi ng sistema na dito lamang malulutas ang lason ni Wang Qin. Orihinal, milyon-milyong taon na ang nakalipas, ipinanganak siya sa kontinenteng ito, siya ang spiritual vein ng kontinenteng ito, inilaan upang pagpalain ang mga nabubuhay na nilalang sa rehiyon. Noong panahong iyon, puno ng sigla ang Hongmeng Continent, ngunit mula nang matuklasan ng Human Clan ang kapangyarihan ng spiritual vein, sinimulan nila itong gamitin upang maglunsad ng mga digmaan. Ang digmaan ay tumagal ng milyon-milyong taon nang walang tigil. Bilang spiritual vein mismo, nasaksihan niya ang napakaraming pagpatay, na nakaapekto sa kanyang kalagayan ng pag-iisip. Sa huli, isang masamang pag-iisip ang lumabas sa kanya, at gusto niyang patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa kontinente. Upang maiwasan ang sakuna, nang siya ay malinaw pa ang isip, tinawag ng spiritual vein ang kanyang mga mensahero, na siyang buong Spirit Clan. Noong panahong iyon, karamihan sa kanyang kapangyarihan ay ibinigay sa Spirit Clan, ngunit dahil sa napakalaking kapangyarihan, halos mapuksa ang Spirit Clan bilang resulta. Sa kabutihang palad, matapos matanggap ng 7 Saints of the Spirit Clan ang kapangyarihan, naging mga spiritual body sila na kayang selyuhan ang spiritual vein.